tanungin muna natin, bakit ba nagkakasala ang tao? Bakit? Ano sasabihin nyo? At kung yan man ay kasalanan, ay sapagkat kami ay tao lamang. Biro mo kalokohan yun? Ibig mo sabihin, ginawa ka talaga ng Diyos para magkasala? Kaya tao ka, kaya ka nagkakasala? Ang rason ba kaya tayo nagkakasala dahil tayo tao? Yung ba? Ang dahilan ba kaya tayo nagkakasala dahil tayo'y tao at minenos pa natin? Tao lamang. Biro mong minenos mo yung pagkakalalang ng Diyos sa'yo? Sa TV, inaalis yun eh. Di ba? Ano trabaho tatay mo? Pintur lang po. Ha? Hindi ka pintur lang. Pintur po. Yan ang Pilipino. O, di ba? Huwag mo lalagyan ng lang. O. Pagka magsasaka lang po. Huwag mo lalagyan ng lang. Dakilang profesyon ng magsasaka. Kung walang magsasaka, hindi lalamon yung abogado, di pa doon sa korte. Di ba? O. Hindi lalagyan ng lang eh. Ngayon, akala ng marami na itanim sa ating isip na kaya tayo nagkakasala dahil tayo tao lamang. Kung ang dahilan kaya tayo nagkakasala dahil tayo tao lang, bakit yung mga anghel nagkasala rin? Basa. O ano naman ang gagawin mo rito? Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. Tinyo? Ayan, anghel, nagkasala eh. O di mali yung ating kanta na yon na kaya tayo nagkakasala dahil sapagkat tayo tao lamang. Ayan, anghel nagkasala pa eh. O di kakanta rin sila. At kung yan man ay kasalanan, ay sapagkat kami ay anghel lamang. O, nagkasala rin yung anghel eh. Hindi totoo yung katwiran kaya nagkakasala tao lamang tayo. No. Napakatanga, napaka-impertinente, napakawalang katwiran na kaya tayo nagkakasala dahil tayo tao lamang. Alam nyo kung ba tayo nagkakasala? Para malaman natin kung paano tayo makakaligtas sa kasalanan, alamin muna natin kung bakit tayo nagkakasala. Basa. Pakinggan nyo sa Henesis, ganito ang ating mababasa. Isang napakagandang kasaysayan sa kasulatan, mga kapatid. Sa Henesis 4 at versikulo 3. At nangyari, nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog, datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginoonin niya. Ayun. Kaya pala tayo nagkakasala dahil dun eh. Ito, ulitin ko, isa-isahin natin. Oh. Naghandog si Abel, naghandog si Cain. Siguro nabasa nyo ng lahat yan eh, ng mga nagbabasa ng Biblia. Pero yung handog ni Abel, tinanggap ng Diyos. Yung handog ni Cain, hindi. Nagalit si Cain. Nag-init na maigi si Cain. Namanglaw ang kanyang muka. Lumapit ang Diyos kay Cain. Cain, ba't ka namanglaw? Bakit nag-init ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba mamarapatin din kita? At
At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanay mahahandusay sa pintuan. Oh. At sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at siya'y papanginoon sa'yo. Nagkamali ka kasi Cain eh. Alam mo kung ba't ka nagkaganyan? Hindi ka kasi gumawa ng mabuti. Sabi ng Diyos kay Cain, Cain, bakit ka namang law? Bakit ka nag-init? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba mamarapatin din kita? Ano po ang hindi ginawa ni Cain na ginawa ni Abel? At bakit naging alipin ng kasalanan si Cain? Kasi hindi siya gumawa ng mabuti. Pakiulit mo nga yung punto na yun. Matatak lang sa kanilang At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namang lawang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginoonin niya. Kita nyo, ang papanginoon sa'yo yung kasalanan, hindi ikaw ang mamanginoon. Kung gumawa ka lang, Cain ng mabuti. Kaya pala, ang pinakamagandang panlaban sa kasalanan, yung mabuti. Mga kapatid. Kita nyo? Yan ang panligtas sa kasalanan, yung mabuti. Gumawa ka ng mabuti at ligtas ka sa kasalanan. Tanungin natin ng Diyos, alin po ba Diyos yung mabuti? Nagagawin namin. May kanya-kanyang mabuti tayo eh. Di ba? Pag hindi tayo magtatanong sa Diyos, magkakagulo tayo. Bakit? Para dun sa isang tao, ang mabuti ka sa akin, ayokong magmumulestya sa kapwa. Ayoko ikaw lang hihiram. Para wag kong ang aking kapitbahay, wag kong mapirwisyo, ayoko manghiram. Ganda. Sabi ko, okay yun na, mabuti na. Pero mo ayaw niyang mamirwisyo. Ngayon, minsan yung kapitbahay niya, manganganak, ang hihiram nung kanilang jeep. Apong Pedro, pahiram naman pong jeep, manganganak misis ko. Kaya nga ako hindi nang hihiram dahil ayokong magpahiram. Mabuti yung alam niya, pansarili yung mabuti niya eh. Di ba? Merong kanya-kanyang mabuti ang tao. Pero lahat ba ng mabuti ng tao, mabuti sa Diyos? Pakinggan nyo. May daan. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Hindi ho lahat ng mabuti sa tao, mabuti sa Diyos eh. Sabi ng Biblia, may daang tila mabuti sa isang tao, maigi sa isang tao, pero hindi niya alam ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan. Hindi niya alam yung palang dadaanan niya, doon na siya mamamatay. Anong katunayan? Hindi lahat ng mabuti sa tao ay mabuti sa Diyos. Sa 6:12 ng unang Korinto. Pakinggan niyo. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Nakita niyo, lahat ng bagay sa akin matuwid, sabi ni San Pablo. Pero hindi lahat ng bagay nararapat para sa Diyos. Hindi lahat ng mabuti ng tao ay mabuti sa Diyos. Kaya ano ang gusto ng Diyos sa tao? Pakinggan niyo sa Panaghoy 3:35. Basa. Nailiko ang matuwid ng tao sa harap ng mukha ng kataas-taasan. Ayun, iliko ng tao ang kanyang matuwid sa harapan ng mukha ng kataas-taasan. Kasi hindi naman yung matuwid sa'yo, matuwid sa Diyos eh. Hindi naman yung mabuti sa'yo, mabuti sa Diyos eh. Ang ugat ng ikapagkakasala ng tao yung hindi niya paggawa ng mabuti. Gagaya ng ginawa ni Cain. Pero kung gagawa ka ng mabuti, hindi ka pwedeng alipin ng kasalanan o alipinin ng kasalanan. Tanungin natin ngayon ng Diyos, alin po yung mabuti na yun Diyos? Nang pag ginawa namin, hindi kami magkakasala at hindi kami maaalipin ng kasalanan. Alin po yung mabuti? Pakinggan nyo sa 7:12 ng mga taga-Roma. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Alin ho yung mabuti? Maliwanag naman eh. Ulitin mo, hindi yata nakuha nung iba. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Alin ho yung mabuti? Para sa Diyos, ang mabuti, yung kanyang kautusan. Yung utos ng Diyos ang mabuti.
Pagka gumagawa ka ng utos o ng mabuti, hindi ka magkakasala. Hindi ka magkakasala. Magkasala ka man, yung mga mahihinang klase ng kasalanan. Magkasala ka man, hindi yung masasamang kasamaan na sinasabi sa Biblia. Kung ikaw ay manggagawa ng mabuti, alin yung mabuti? Ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matwid at mabuti. Kaya po pag ang pag-uusap mabuti, alin ang mabuti? Yung utos. Yung utos ng Diyos. Yun ho ang sikreto para wag tayong maging alipin ng kasalanan, maging manggagawa tayo ng mabuti ng Diyos. Hindi mabuti ng tao. Kasi yung mabuti ng tao, hindi ho aprobado yon. Ang mabuti ng Diyos, aprobado yon. Pag yun ang ating gawain araw-araw, maiiwas tayo sa masasamang mga kasalanan. Yung mabuti, yung utos eh. Ano ba yung utos? O, halimbawa, sabi sa lalaki, mga lalaki, iibigin ninyo inyong mga asawa. Pakukundanganan ninyo ang inyong asawang gaya ng marupok na sisidlan. Yamang sila na may kasama ring tagapagmana ng pangako at ng biyaya upang ang inyong panalangin huwag mapigilan. Ayun ang sabi sa lalaki. Mamahalin mo yung asawa mo, pakukundanganan mo parang marupok na sisidlan. Ibig sabihin yung lalaki, ang babae, marupok na sisidlan, ikaw ang taga-alalay nung marupok. Di ba yung malakas, yun ang taga-alalay sa marupok. Ang ginawa mo yung asawa mo, ginawa mong anakan. Punching bag, pag nagagalit kay binibirahan mo yung asawa mo, tinatadyakan mo, ha? Ginawa mong taga-linis ng bahay, janitor, taga-ibgib, taga-paglaba, taga-pagluto, naiput ka sa kasulsilyo, ipot pa rin asawa mo pa rin. Inapi mo na yung asawa mo. O, masyado kang masamang asawang abandonado ka pa. Pag kumita ka ng konti, lasing ang hinaharap mo sa barkada ka nandoon. Anong klase kang asawa? Kaya kung kayo babait ganyan ng asawa nyo, nako, kung ako magbuburo na lang ako. Di ba? Kung ang mapapangasawa mo, gagawin ka ng punching bag at gagawin ka pang alila araw-araw hanggang mamatay. Sana kung sumumpa kayo sa altar kami po'y magsasama ng aking asawa. Siya po ang janitor. Siya po ang manganganak. Siya po ang cook. Siya magluluto. Siya ho maglalaba. Labandera siya. Plansadora ho siya. Tapos ho, pagka ako'y mainit ang ulo, tatadyakan ko ho siya. Amin. Sana ganon. Hindi naman ganon ang pinagsumpaanan nyo sa altar eh. Ang sabi sa altar, ang ganda-ganda pa naman ng pinaggagawa sa altar. Puro lang mga seremonyas na, puro mga arti lang. Lalagyan pa ng kordon na ganon. Tapos lalagyan pa ng sing-sing. Tanggapin mo ang aking sing-sing bilang tanda ng aking pagmamahal sa iyo. Ha? Ayan. Babae, tinatanggap mo ba si lalaki na maging kabiyak ng puso? Opo. Ikaw lalaki, tinatanggap mo si Opo. Kayo ngayon magsasama kayo sa hirap at sa ginhawa. Ha? For better, for worse. For richer, for poorer. In sickness and in health. Until death do you part. Ganda ng pinagbibitawan sa altar. Pagkaraan ng 3 buwan, tadyakan at sampalan ng mga... Wala kang tarantado ka talaga. Nagsisisi ko, ba't ako sumama-sama sa'yo? Sabi naman ng lalaki, kaya ka lang naman sumama sa akin dahil sa pera ko. Sabi ng babae, kaya ka lang naman sumama sa akin dahil sa pera ko. Dahil ikaw, iisa lang ang brief mo. Ay, nako. Mamayang konti, batuhan na ng kawali at saka na, ganyan yan eh. Maitatago nyo ba sa akin eh? Araw-araw laman ako ng kali. Nakikita. Nagpupulong ako sa Santo Cristo sa Guagwe. Yung punta kami sa San Roque. Yung pinagpupulungan ko, ako'y walang ilaw eh. Doon lang ako nakikitapat doon sa poste ng Meralco na may ilaw sa taas. Bata pa po ako noon eh. Ang totoo, kahit patayin mo yung ilaw, babasahin ko pa rin ang Biblia sa liwanag ng buwan eh. Pupulong ako. Lalakad ako sa release, naglalakad lang ako. Wala naman ako sasakyan nung araw eh. Lalakad lang ako. Makita ko, malayo-layo pa, maingay. Makita ko, boom! Ganun, pinggan. Bang! Sabi doon sa release, tama doon sa yung ano na release, yung konti, kawali. Bang! Yumama na yata ako yung pinagpupulungan ko. Yung pinagtatatapon na yung mga gamit. Nako, nung lumalapit na po. Ala kang marinig, Pedro! Ala kang marinig!
Ay, nako. Namurahan. Nung bang nasa altar kayo, pinag-usapan nyo ba yun? Nagagawin nyo? Sa harap ni Santa Maria? Ay, nako, maniwala ka. Tanyo. Ano ang mabuti? Para walang ganon. Para walang patayan ng mag-asawa, walang lasunan. Meron pang asawa nga, paglabas ng lalaki, pasabi ng babae, nako! Luwes ka! Huwag ka lang babalik! Matamaan ka sana ng kidlat. Masagasaan ka sana ng pison. Nagalit. Biro mo, ang pait ng pagsasamang mag-asawa, nung nagliligawan yun, hindi naman ganun yun na. Bulungan ng bulungan yun na. Di ba? At kindatan pa ng kindatan nyo. Ngayon ang lalaki yung mataas. Sigawan ng sigawan. Ba't nagkaganon? Ba't nagkaganon? Di pinasok ng kasalanan yung pag-aasawa nila. Ba't nakapasok ang kasalanan? Sa kawalan ng mabuti. Alin ang mabuti? Sabi ng Diyos, utos. Ano yung utos? Mga lalaki, mahalin ninyo inyong asawa. Pakundanganan ninyo sila gaya ng marupok na sisidlan. Kata mo? Ang babae pala, alalayin. Ikaw ang magpaparaya. Huwag mong bubuntalin. Kung tatadyakan, marupok yan eh. Hindi kahit kailan mo gusto sumiping, sisiping ka sa asawa mo, marupok yan. Mayroon lalaki ka, papangapanganak ng asawa, inaaraw mo naman uli eh. Magtatanim na naman ng kamuting kahoy ang walang yaka. Ako naman, wala naman kapatapatawad yun, ano? Hindi ba? Kapapangapanganak lang. Hindi pa nagdidimon. Sabi ng lola ko, oy, magparaan ka ng anin. Naririnig ko kasi sa lola ko nung araw yun. Magparaan-raan ka naman ng mga 6 na buwan, makadimon-dimon yung asawa mo. Ano ba ako lola yung dimon? Ha? Ibig sabihin, makaraos. Ewan ko kung ano yun, ano? Wag naman kayong sobra naman kayo, sabi ka na. Ganun, meron ganun mag-asawa eh. Ano niya ibig sabihin? Sa Biblia, ganun eh. Sinasabi ko sa Biblia yun eh. Ang lalaki, papakundanganan mo yung asawa mo gaya ng marupok na sisidlan. Pagka inararo mo lang inararo yan, matitibi yan. Matutuyo yan. Di ba? Kasi sa Biblia, ganun eh, di ba? Meron lalaki kahit may regla asawa eh. Dito sa Biblia, bawal yun. Bawal yun. Nakasasama yun sa babae. Miski sa siyensya nyo pag-aralan, nakakasama yun. Kaya dito, bawal yun eh. Meron, alam ba natin ito? Sa Katoliko ba, tinuruan tayo ng ganon? Pakinggan nyo nga kung nasa Biblia, baka wala eh. Basahin natin. At huwag kang sisiping sa isang babae na ililitaw ang kahubaran niya habang siya'y marumi sa kanyang karumalan. Ayun, habang yung babae marumi sa kanyang karumalan, huwag kang sisiping sa isang babae. Sabi ng Diyos. Ang totoo, inililigtas ka rin dahil baka pati ikaw madamay sa babae. Kung may sakit yun, damay ka. Sa panahong may regla. Yung regla, hindi yung masama yun eh. Yung salitang regla, Kastila po yun eh. Yung regla, ang kahulugan sa Tagalog, batas. Sa English, rule. Rule. Batas na sa babae, buwan-buwan may dating ng bisita. Paglilinis yun sa babae. Di ba? Paglilinis yun ng naturalesa sa babae. Meron lalaki, walang kapakupakundangan sa asawa eh. Mabuti para sa Diyos yung utos eh. Magsama kayong mag-asawa ng mabuti. Hindi ka maaalipin ng kasalanan. Ang pag-aasawa mo, magiging maligaya pamilya nyo, hindi kayo masyadong away ng away. Siyempre, hindi nawawala yung tampuhan, tatampo si Mrs., tatampo si Mr., hindi nawawala yun. Pero yung batuhan ng kawali, umurahan, sumpaan, na walang niya ka, masagasaan ka na sana, mahulog ka sa sabangin, tamaan ka ng kulog, mga ganon, wala yon. Pag alam natin yung mabuti. Kaya po, sinasabi ko lang ito para ipakita sa inyo, iba yung mabuti sa tao, iba yung mabuti sa Diyos. Ang mabuti sa Diyos, yung utos. Ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Yung mabuti, yun ang paraan para huwag tayong maalipin ng kasalanan. At ang kasalanan ay mahandusay. Sa pintuan pa lang, hindi napapasok ang kasalanan. Kung tayo laging manggagawa ng kabutihan ng Diyos. At ang mabuti ng Diyos, yung utos, yung kanyang kalooban. Ayan po. Gusto nyong maligtas sa kasamaan? Mag-aral tayo ng kabutihan.
alin yung mabuti. No? Kasi, ngayon yung panahon na ito, kanya-kanyang mabuti. Meron yung kanya-kanyang mabuting ginagawa ang tao, kanya-kanyang samahan, kanya-kanyang utos, kanya-kanyang paraan. Meron tatalon. Nakakapanood kayo sa TV nung nagtatatalon na parang mga tipaklong. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! 3 beses daw. Tapos may 3 itlog iinumin. Kay Bilardi yun. Pero hallelujah, praise the Lord, 3 lundag at lalayas daw ang mga demonyo. Pag tumatalon daw, lalayas ang demonyo. Sabi nila. Kaya, ang lunas po sa mabuti, yung sa kasalanan, yung mabuti. Yun nga yung utos ng Diyos. Alin yung mabuti? Alin yung mga utos? Gusto nyo ho, yun ang isunod natin pag-aralan. Alin yung mga utos? Na utos ng Diyos. Utos sa isang mag-asawa, utos sa magulang para sa anak, utos sa anak para sa magulang, utos sa magkapitbahay, puro utos ang pag-aralan natin. Gusto nyo? Kasi alam ko hindi pinag-aaralan sa Katoliko itong mga utos ng Diyos eh. Ito lang utos na to, hindi pinag-aaralan to eh. 22:5. Pakinggan nyo ha. Sige nga, kayo nga ho magsabi kung pinag-aralan na nyo ito sa Katoliko, itong utos na ito. Basa. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Bakit? Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Amen? Yan ba tinuturo ng pare? Ang lalaki, huwag mananamit ng ukol sa babae. Ang babae, huwag mananamit ng ukol sa lalaki. Sapagkat sino mang gumagawa ng bagay na ito, karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Biro mo, pag sinabing karumal-dumal, naku, napakasama sa Diyos nun. Na ikaw na babae, nakadamit lalaki ka, at ikaw naman lalaki, nakadamit babae ka. Biro mo, ikaw lalaki, naka-lipstick. At pagkatapos yun naman babae, naka-bobhair na talagang sagad na sagad sa batok at nakapamewang sa kanto at may hawak na sigaret. Naku, ang gumagawa ika nito, karumal-dumal sa Panginoon, sabi ng Biblia. Yan ba, pinag-aralan na ho natin yan sa ating relihiyon? Pakinggan nyo ha, hanggang bagong tipan, batas yan eh. Basa, pakinggan nyo ha. Gayon din naman, na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Sabi ng Diyos, ang mga babae sa bagong tipan ho yan, gagayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Pwede ba burles? Pwede ba miniskirt? Kaya nga marami ngayong nare-rape eh. Kasi, ikaw mismo lang aanyaya ng manre-rape. Biro mo naman nagdamit ka nakalabas naman yung kalahati ng bundok ng Mount Samal. Di ba nakalabas? Kung di man nakalabas, talaga naman hapit na ganun. At kitang-kita mo na yung dulo ng bundok ng pinatubo. Tapos ang nipis-nipis ng damit. Tapos hanggang dito lang. Dito. Labas ang pusod, Ganyan ang mga damit ng babae ngayon, labas ang pusod. Tapos, meron naman mahabang ganon. Pero wasak naman hanggang dito. Pagka gumano, kitang-kita mo na rito. Ngayon, ikaw ang lalaking nanonood, ano maiisip mo? Kaya nga kahit sa simbahan, nananalangin yung lalaki. Ginong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasayo, bukod kang pinagpala. May dumaang sexy. Bukod kang pinagpala sa babae. Ay, nako. Ano masasabi nyo? Nagsisinungaling ba ako o nagsasabi ko ng totoo? Nasa Biblia yun Ang babae gagayak ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon, para wag kang pagnasaan ng masama ng lalaki, nasa sayo rin.
para wag kang bastusin, nasa sayo rin. Pero pag salaula ka sa damit pa lang, sasalaulain ka ng lalaki. Ewan ko kung naniniwala kayo. Kung ayaw maniwala, ano, pakialam ko sa inyo. Di ba? Hindi naman tayo magkakamag-anak eh. Pero utang na loob ninyo, binabasa ko ito dahil hindi binabasa sa inyo ito ng pare. Di ba? Kung gusto nyo magalit kayo sa akin. Pwede ho kayo magalit sa akin. Pero, ang hindi ko lang mapapahintulutan, habang panahon na lang tayo, nagre-relihiyon, di tayo natututo ng aral ng Diyos na mabuti. Yun ang dahil kaya tayo alipin ng kasalanan eh. Kung alam natin ang mabuti, mayroon bang kasalanang magagawa? Yun po ibig ko sabihin. At yan ang itutuloy po natin sa susunod. Yung mga mabuti, mga kautusan na mabuti, na panghadlang sa kasalanan.